Thank you. Thank you po sa bawat isa po rin ng Panginoon na makikinig. Sa mga kapatid na narito ngayon, magandang gabi sa inyo at kapayapaan ng sumainyo mga kapatid na bilas ko sa daong ito. At naway igawad ng Panginoon ang laging gabay sa tahanang ito at sa bawat isa. Pagpalain kayo ng Panginoon kasi yun yung bagay na nais ng Panginoon. Ang tumatanggap sa mga lingkod ng Panginoon ay hindi pwedeng kalimutan ng Panginoon. Na? Yung bagay na ito. Ngayon sa mga pagpapayag sa ating pong mga pag-aaral, ano niyo ba mga kapatid, bawat pag-aaral natin sa mga gawain, aral ukol sa Biblia, na ating pinag-aaralan, lahat ng ito mga kapatid, yung paksa, yung tema, no, yung ating mga pinag-aaralan, lahat yan ay mahalaga. Pero lahat ng yan, ang layunin niyan ay para tayo ay may hatid na maging karapat-dapat sa Diyos. Yun ang totoo nun. Yung tema, yung bawat paksa ng ating pag-aaral, layunin yan, ihatid tayo sa Diyos upang tayo maging karapat-dapat. Kaya sa bawat pag-aaral, napaka-importante na laging may nailalaan sa puso ng bawat isa. Hindi po pwede sa bawat pag-aaral, wala kang natandaan o nailagay sa puso. Kasi yun nga yung magtuturo sa'yo para maging karapat-dapat ka sa Diyos. Kaya kapag sa pag-aaral, meron kang hindi nailagay dyan, kulang na yung pagiging dapat mo sa Diyos. Magkukulang yun. Kasi kung papansinin nyo, dun sa pag-aaral natin ng mga nagdaang araw, marami. Sabi ko nga nun, yung pagkakilala sa Diyos, yung kahalagahan ng pagkakilala sa Diyos. No, napabanggit natin yun ng mabilisan, ng madalian. Pero yung kahulugan ng pagkakilala nun, napakalalim. Diba? Yun yung sinasabi natin, napakalalim. No? Kasi nga sabi ni, sa dakilang pagkakilala ko sa Panginoon, para maabot ko yung dakilang pagkakilala niya, inari kong sukal ang lahat ng bagay. Ibig sabihin yung mga bagay, ginawa niyong basura para sa kanya. Mata mo niya lang yung dakilang pagkakilala. Ganun kalalim yun. No? Hindi yun yung ganun kasimpleng sabihin. Ibig sabihin, ganun siya. Talagang meron kang gagawin para maabot mo yun. Yung mga ganong pagkakilala. Tapos yung pag-aaral natin na pag-aasik. No? Dapat nakikita natin doon sa pag-aasik, merong hindi nagtagumpay. Doon sa nahasikan. Kasi yung hinahasik, no, yun yung ebanghelyong inilatag ng Diyos sa mundo. No, alin yun? Yung salita ng Diyos. Bakit itinulad sa binhi? Yung salita ng Diyos. O, bakit dun sa tinulad? Kasi, ang sabi sa aklat ng Hebreo, ito'y mabisa. Ibig sabihin, makapangyarihan. Ito ay banal. Kaya dun tinulad. May power yon. Ibig sabihin ng power ng salita ng Diyos, mabisa yun. Kayang-kaya nun, baguhin yung tao. Kaya yun yung itinatanim. Lamang sa pagtatanim na yon, mapapansin nyo, meron doon nagtanim din. Nagasik din. Ibig sabihin, nagasik din. Meron din eh. Dapat makita natin yun. Ano yung nagasik na yon? Diba? Panira yun. Yung nagasik na yun. Di nagsama kayong dalawa. Diba? Di nagsama kayong dalawa nun. Diba? Bakit? May pahintulot eh. Hayaan yung kapwa tumubo. Bakit? Kasi masusubok yung mabuting trigo kung mabuti ka nga. Bakit? Kasi nandun din yung mapanirang damo. Bakit pinahintulutan yun? Doon makikita yung mabuting trigo kung magtatapat ka sa Panginoon. Kasi bakit? Yung anong yun, yung mapanirang damo yun, hihikayatin ka no para maging sira ka rin. Kaya nga kayong magkasama eh. Ngayon, malakas yung loob nung nagsalita, yung naggasik, hayaan mo silang kapwa. Bakit? Masusukat kasi yan pagdating ng panahon kung sino talaga yung magiging mabuting trigo.
kung sino yung iiral doon na totoo na sumasampalataya, na totoo nasikan ng mabuting binhi. Yun yung ibig sabihin nun. O, di ba? Eh, magkasama sila. Kaya ang nangyari, yung magkasama sila, ba, meron na haksi sa dawagan. Bakit nasik sa dawagan? Bakit nagkaganon? Eh, kasi meron ng udyok eh. Di ba? May udyok na na damo eh. Nasik din eh. Anong sasabihin dun sa mabuting trigo? Oh, nagtsatsaga ka dyan, naghihirap ka naman. Di ba? Nagtsatsaga ka niyan eh. Kahit pamasahe, pangungutang mo. O, di ba? O ano ngayon magiging kaisipan mo? Bay, oo nga ano. O, di ba? O, di pinakinggan mo yun, nakasik ka ngayon sa dawagan. O, di ba? Kaya sila magkasama. Ayun ang ibig sabihin. Ang paiira din doon, kung hanggang saan yung katapatan mo sa Diyos, hanggang sa paglago nun. Kaya doon masusukat, makikilala mo siya sa pamamagitan ng bunga. Ibig sabihin, umabot ka sa hangganan para maging karapat-dapat ka sa kaharian ng Diyos. Yun yung pinakahangganan. So ngayon, ganun yung labanan. Diba? Ganun yung laban. Halo-halo tayo eh. Kaya nga, sabi sa pag-aaral, ang tiwasay sa puso, buhay ng katawan. Totoo yun. Yung tiwasay ng puso, buhay talaga yun. Eh kung hindi tiwasay yung puso mo at di mo naunawa yung kalooban ng Diyos, di ba? Sa pangyayaring nagaganap sa mundong ito, mababalisa ka rin. Di ba? Sasama ka rin sa galit ng mga tao. Sasama ka rin dyan. Sasama ka rin na kakampi kung kanino. Sasama ka rin dyan. Ganun yung mangyayari. Bakit ganun yung mangyayari? Eh kasi, yung unawang sinasabi natin minsan sa bibig lang eh. No? Hindi talaga doon sa sinasabing unawa na ukol sa Diyos talaga eh. Pero sa atin, salamat sa Diyos eh. Di ba? Na yung ibig sabihin yung unawang ibinibigay sa atin ng Panginoon, natututunan natin ang tama. Sana yun yung naipapakita rin natin. Kasi ang tatay ninyo, sabi rito, kung tiwasay ang iyong puso, sino ang maghihiwalay sa inyo sa pag-ibig ni Kristo? Kapighatian? Kung tiwasay yung puso mo, kahit nandun ka sa kapighatian, na kay Kristo ka pa rin. Yun ang ibig sabihin nun. Sino rito? Kapag sa pag-ibig ni Kristo, hihiwalay ba sa iyong kahapisan? Pag nahapis ka na, hihiwalay ka ba ron? Di ba ganun yung nangyari sa nasik na binhi, mga kapatid? Di ba? Sa pagsusumakit, di ba? Sa mga bagay na ukol sa libutan, natuyo. Nasik sa batuan. Ganyan ang nangyari. Eh kasi nga, nahapis eh. Tapos, pag-uusig. Sino ba yung nakakaranas doon? Si kapatid na Shane? Di ba? While lumalaban. Kasi pwede ka nang magalit eh. Wala kang ginagawa eh. Pagsusuntokin mo yun, di ba? Pero ganun na nangyayari eh. Pero sabi rito eh, sa pag-ibig ni Kristo, kahit na pag-uusig eh. Kasi, mauunawa mo eh. Kasi sabi sa aklat ng Galacia, ganito yung pagkakasabi. Kasi dapat, lagi lang tayo lalagay dun sa kung ano yung ating natututunan at kung ano yung ating, ibig sabihin eh, nababasa. Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, mabubuhay ka, naukol doon sa bagay na natututunan natin, ayon doon sa Ebanghelyo, ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag humihiwalay ka na doon, malalaman mo eh. Sabi rito, sa 4:29, dadapat, Galacia 4:29, kung paanong yaong ipinanganak ayon sa laman, ay ipinag-uusig ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Mali ba yung salitang yon? O, di ba tama? Di ba tama kapatid na David San Diego? O, di ba tama? Magtataka ka ba kung sasapitin mo ito? Di ba hindi? Hindi ka magtataka. Bakit? Sinabi yun eh. Naniniwala ka ba sa banal na kasulatan? Naniniwala po. Kaya nga tayo sumusunod eh. Eh, yung nangyari sa ito, ay paniwalaan mo. Yung magsabi. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi dakila
Ha? Ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung paano pinag-uusig, ganyan din kayo. Sapagkat hindi kayo taga-sanlibutan, kaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Ang linaw ng salita, di ba mga kapatid? O, kung ganon, alam natin, magiging sitwasyon ng buhay natin dito sa sanlibutan. Kaya salamat na lang sa Panginoon, mga kapatid. No? Salamat pa rin. Dahil ngayong pag-uusig pa yan, hindi pa humahantong na pinuputulan tayo ng ulo eh. Di ba kapatid? Yung mga pag-uusig na ginawa sa ating mga apostol, nagpas yung ulo ni Santiago. Si Apostol Pablo, makailang hinataw ng 2 por 2. Di ba? Sabi pa nga niya eh, kulang pang isa. Siguro, yung sa kasulatan kasi, kailangan kumpleto yun eh. Kaya yung patawin siya, sandali, kulang pa ng isa para maging kumpleto. O, di ba? Tanggap nila yun. Pagkalata yun, sila sabi natin sa dakilang pagkakilala, matanggap mo yun. Pwede ka naman umiyak, hindi naman karuwagan ng umiyak eh. Hindi karuwagan yun. Ibig sabihin, yun ay pagtanggap. Pagtanggap ng ating kalagayan, mga kapatid. Kaya pasalamat natin sa Diyos na ganito pa lang ang ating sinasapit. Sapagkat yung kalagayan ng ating mga unang naglingkod sa Panginoon ay higit na talaga naman. Kaya nga sila nagsitakas, nagsipangalat eh. Dahil sa pag-uusig na yan. No? Sa pagpapakita ng sila ay nasa Panginoon, si Esteban ay binato hanggang sa mamatay. Pero bago nangyari yun, ipinakita kay Esteban yung kaluwalhatian na ukol sa langit. Ganon din sa atin. Habang tayo pinag-uusik sa libutang ito, dahil doon sa bagay na tayo ay gumagawa na gusto ng Panginoon, no? Patuloy naman tayong dinadagdagan ng kaluwalhatian para sa kaharian ng langit. Di ba? Ganon po yun. Ganon po yung ating pinag-aaralan. Inano ko na yung pagbabasa natin kanina. Kaya nga sabi doon sa pinakahuli, kahit ang kamatayan man. Kaya nga doon na sa pinakadulo eh. Kahit ang kamatayan man ay hindi. Kapag tiwasay ang puso mo, kahit ang kamatayan man, magiging tiwasay ka. Ganyan ang mga Kristiyano. Ganyan sila. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo eh, maging panatag kayo sa pagkakatawag at pagkakahirang sa inyo. Laging tatandaan yung mga salita na sinasabi magpapatibay sa atin, na sinasabi para maging inspirasyon. Si Apostol Pedro, bagamat sinabihan ng Panginoon na siya ay mamamatay na, yung kalagayan na siya ay papatayin, nagano pa siya eh, nagsalita pa siya. No? Na sinabi niyang ganito, sa 1 na 2 Pedro. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sabing ganoon, mas lalo kayong magsikap na maging panatag ka sa pagkahirang at pagkatawag sa inyo. Tayo ba'y tinawag ng Diyos? Amen. Tayo ba'y hinirang ng Diyos? Amen. Ang sabi rito, mga kapatid, pagsikapan ninyo maging panatag kayo. Panatag ka lang. Kasi tinawag ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, maging panatag ka dun. Ano man yung nangyayaring dumarating sa'yo, panatag ka ron kasi tinawag ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos. Kapag ganun yung naging katangian, ang sabi rito, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Hindi nyo katitisuran yung mga pag-uusig na yan. Hindi nyo katitisuran yung kahirapan na yan. Hindi nyo katitisuran. Alin? Yung kapighatian na yan. Lahat ng tinitiis mo, hindi mo katitisuran. Bakit? Panatag ka dahil tinawag ka at hinirang ka ng Diyos. Ganun po gumagamit yung kasulatan kapag nauunawaan natin yung takbo yung sinasabi ng Panginoon. No, kapatid. Ganyan po tayo nag-aaral. Kaya nga sabi ko nga, no, lahat ng yan, tutulak ka sa ating mga pag-aaral para ikaw ay maging karapat-dapat sa Diyos. Tungkol sa galit, no? Ang galit, ang Diyos man nagagalit, di ba? Kapatid, si Kristo nga nagalit eh. Di ba nagalit din si Kristo? Babasahin natin yung talata sa aklat ng Marcos. Ngayon, tingnan naman natin kung ano yung dahilan bakit siya nagalit. Sa 3:5 ng Marcos, ganito po ang pagkakasabi.
3:5. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot na may galit, sapagkat ikinalulungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. Ganyan. Yung galit niya, ang sabi niya rito, lumingap sa kanila sa palibot na may galit. Bakit? Sapagkat kinalulungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. Nalulungkot siya. Nagagalit siya, pero yung kalungkutan niya nandoon. Bakit? Kasi nakita niya na sa kabila ng mga kanyang ginagawa, hindi pa rin sumasampalataya sa kanya, hindi pa rin naniniwala, kinalulungkot niya yung katigasan ng puso. Ganun talaga. Nagalit siya dahil matigas ang puso. Kaya nga sabi niya, sinong tatayo sa aking galit? Sabi ng Diyos. Makakatayo ba pagkagalit na ng Diyos? Ang galit pa lang ng Diyos, pinakikilala pa lang dito sa atin, yung mga lingdol galit ng Diyos yan Ha? Yung mga bagyo niyan, galit ng Diyos yan yung galit ng Diyos, naman lumilipas pa yan. Di ba? Bakit? Basa tayo sa 30, 4:5 ng awit. Ganito yung pagkakasabi. Sa 30:5 ng awit, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Kita mo? Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay matagal sa magdamag. Ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Di ba? Sabi niya gano'n. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Nagpaparamdam lang siya sa mga bagay na yan para makilala ng mga tao, may Diyos nga. Sandali lamang. Pero kapag dumating na roon, sa sinasabi niyang, sinong tatayo sa aking galit? Kapag dumating na yung panahon na yun, yung kaarawan ng Panginoon, diyan na makikita yung talagang sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganyan po, yung sinasabi ng banal na kasulatan, na minsan, kaya nga tayo tinuturuan Kayo yung mga galit, tapos, huwag lumubog ang araw. Ibig sabihin, saglit lang din. Kasi sabi ng Panginoon, magsitulad kayo sa akin. Hindi yung tutulad mo sa anumang bagay. Ang sabi roon, yung katuwiran. At isa roon sa katuwiran o katangian, pag nagagalit ang Diyos, sandali lamang. Kasi ang galit niya araw-araw Kaya sandali lang. Biro mo araw-araw, ang daming mamatay noon. Galit niya araw-araw, kasi sandali lang Napapawi ka agad ng Diyos kasi Diyos nga sa ng pag-ibig Kaya napapawi titignan mo naman sitwasyon ng tao ngayon. Kung di ka ba kayo nga Tayo nga galit na di ba? Sa mga pag-uugali ng tao sa panahon ngayon yung Diyos pa na may malinis na puso. Tayo ngang nagagalit, marumi rin tayo kung tutuusin galit na galit tayo Pero yung galit natin, minsan, pag ibinalik sa'yo pwede rin magalit yung kapwa mo sa'yo Di ba? Kaya nga ang tanong sino sa inyo, sabi sa aklat ng Kawikaan, ang magsasabing siya'y may dalisay at malinis na puso? Sagot! Tanong kasi yun Tanong ng banal na kasulatan yun Minsan, nung nakita ko sabi ko, matindi to Hindi ko masagot Kasi sabi niya, sino sa inyo kasi kapag ka magsasalita ka, sigurado, hindi man nagsalita ka magnanakaw ka. Magsalita kang ganon. Totoo yung sinasabi mo. Ikaw, hindi ka naman magnanakaw. Pero meron kang gawang iba. Di balik rin, di ba? Ibig sabihin, pares masama pa rin. Hindi ka nga nagnakaw. Di ba, sabing gano'n, meron ka namang ibang kalokohang ginagawa, ay tapos ka rin. Gano'n. Di ba? Ibig sabihin, nagkakapalitan lang kayo. Pero hindi. Kaya nga, ang banal na kasulatan, sabi ko nga, ihahatid ka. Kaya tinuturuan ka. Para tinuturuan tayo, para maabot natin yung gusto ng Panginoon. Para sa atin. Ano mo, gusto kong ibig sabihin tayo magsalita sa Panginoon. Salamat sa Diyos, nakatayo tayo. 2 araw ako hindi nakatayo. Yung buto ko hindi siya parang mahina, hindi siya para ako nalumpong 2 araw. Grabe. Pero ang sabi ko naman,
sigurado, Merkules makakatayo ako. O kita nyo, nakatayo ako. Ganun lang yun eh. Okay, kapatid. Salamat sa ating kapatid Gusto na oras. Koilan. Tayo po'y dadako sa pagtatanungan. Tao. Kung di mo na matiis talaga, eh, pwede yun. Hindi masama yun. Kasi ayaw mo nga gumanti ng masama eh. Kaya daanin mo sa batas. Pwede yun kasi tinuturuan naman tayong pasakop kayo sa batas ng tao. Eh, kasi nga, sabi sa Biblia naman, dito sa 29:11, hinihinga ng mangmang ang buong galit niya. Makikita mo yun eh. Yung mangmang, hinihinga niya ang buong galit niya. Pero sabi rito, ngunit ang pantas, nagpipigil at tumitiwasay. No? Kapag nakakaunawa ka talaga sa Panginoon, ay magpipigil ka, tamutiwasay. Sa inyo naman, malalaman nyo eh. Pag hindi ba kayo, kapag hinahayaan nyo lang ba at umaalis kayo doon eh, ano ba nangyayari? Diba? Iwasay naman eh, patulan mo. Diba? Hindi. Diba? Hindi na't magugulo na yun. Pero kung talagang hindi nyo matiis, katulad na nga sinabi ko, pag-uusigin talaga yung mga anak ng Diyos eh. Asusulat naman yun. Pwede yung sinabi mo na ipabarangay. Kasi nga, batas yun eh. Kapatid David, pwede yun pag hindi na kaya. Na, kasi nasusulat naman yun. Sige kapatid. Hindi, tagay. Your turn. Sino pa po nais magtanong, mga kapatid? Hindi kompleto. Sa totoo lang, hindi kompleto yung araw ko ngayon. Oo. Hindi ko nakita yung kaibigan ko sa labas. Biro lang po. Wala na po magtanong. Kapantig nga yung kapatid. Alam mo naman yung mga tao sa sanlibutan ito eh. Ayaw nilang makakarinig ng ganyan. Ayaw nila yan. Eh kahit tayo, ayaw rin natin yun eh. Eh mas talo na yung mga taga sanlibutan, mga talagang magagalit yun. Pero totoo nang bobo naman talaga, di ba? Ano eh. Pero kung ganun man, eh talagang hindi. Lagi nyo nilang tatandaan, huwag kayong gaganti ng masama sa masama. Yun na lang ang lagi nyo tatandaan. Kasi iba kayo sa paglakad ng sanlibutan. Iba ang inyong pag-uugali ukol sa sanlibutan. Kasi tinuturuan ka ng pag-uugaling tama. No? Bagamat tama ka. Pero kung ito'y magkikita mo, eh kung inabangan ka nun, inabangan ka pa, di ba? Eh ganun na mangyayari. Sinabihan mo ba naman bobo? Ganyan talaga mangyayari, kapatid. Mag-ingat bawat isa sa mga ganyan. Mas lalo nga yung mga nagdadrive. Mag-ingat kayo sa ganyan. Kasi yung galit, may galit na madali. Yung mabilis. Gaya ng pag-ano ng gripo. Yung, di ba sarado yung gripo, pagbukas mo, bugso. May ganyang galit, sabi sa Biblia. Eh yun yung mga tao na kapag nagalit, babariling ka agad. Iyan yun. Kaya maigi na maging mahinahon kayo dyan, mas lalo sa kalsada. Marami na nangyari dyan. Maging mahinahon kayo dyan. Mas lalo pagka-Kristiyano kayo. Kasi pipigilan ka na nun. May salita ka na ng Diyos, pigilan mo na lang. Hayaan mo na agrabyado ng konti. Siguro, tama, may oras pa ba tayo? May isang minuto. Salamat sa pamilya ng ating kapatid na Velasco sa gabing ito. Hindi ako tuloy nakatalakay masyado, no, kasi alam nyo naman yan, ukol sa galit. May isang minuto pa ba yan? Ang sa atin lang, mga kapatid, tandaan nyo, ang takbo ng sanlibutan ito, sa huling panahon, ang tao ay magiging maibigin sa sarili. Tandaan nyo yan. No? Ang tao ay magiging maibigin sa lapi, kaya nangyayari ngayon yan, walang pakialam sa iba. Alam nyo na yan. No? So, sa mga nangyayaring yan, alam nyo na, naturo na yan. Kaya, dahil sa alam nyo na yan, hindi na tayo tatakbong tulad yan. Kasi alam mo, mangyayari yan eh. Purihin ng Panginoon. Kaya, sa ganyan, ang buhay natin, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Hindi kung ano ang sinasabi yung nasa paligid natin. Yung nasa paligid natin, yan yung mga panirang damo. Yung nasa paligid na yan na mag-uudyok sa'yo na para maging marumi ang puso mo. Mabuting trigo ka, kaya dapat mabuti rin ang lumalabas sa bibig mo at ang lumalabas sa iyong pagkatao. O yun ang Diyos. Magandang